Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang tila kabalbalan nga na ginawa ni Rimulya at Abalos na ito. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan ang kanilang mga kabalbalan na ginagawa sa Pogo Torture. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang isiniwalat nga ang kanilang tinatagong baho. Kung makikita ngayon natin si Rimulya at Abalos ay tila tahimik nga sila dahil nabibisto nga ang kanilang mga kalokohan na ginagawa. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang taliwas ang sinasabi nila kay DJ Bantag na pilit nga pinupunta ang mga isyu kay DJ Bantag at pilit na sinasabi na si DJ Bantag lahat ang may sala neto dahil nga di umano sa nangyari sa Bucor Bilibid. Dito natin mapapansin mga kaibigan na ang isyu nga sa Bilibid na ito ay tila pinatahimik agad ni Rimulya at ni Abalos dahil talagang makapangyarihan nga sila. Kaya naman dapat sa dalawang ito ay masibak na sa pwesto at pag-resignin dahil hindi naman talaga nila ginagampanan ang kanilang trabaho. Dito nga natin makikita na talagang nagkakatotoo nga ang sinabi ni DJ Bantag tungkol kay Katapang, Abalos at Rimulya na ito na talagang sila ang maghahari-harian at babalik ang mga pulburon at Mary Jane mismo sa loob ng Bilibid. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang harap-harapan ng pinaglololoko ng mga ito ang taong bayan at talagang wala ng pag-asa pa kung hindi nga sila magre-resign sa kanilang pwesto. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang inyong trabaho kung paano mai-improve ang Pilipinas. Paano bababa ang presyo ng bilihin? Paano makakapag-create ng maraming trabaho? Paano maaalis ang droga sa kalsada? Paano maaalis ang mababawasan significantly ang crime rate? Paano hindi magkakaroon ng mga aberya diyan sa airport? Paano natin papatunayan na concern tayo sa Pilipinas? Hindi lang diyan sa banggaan ng barko, bagkus pati na rin sa usaping pogo. Yun po ang fokusan ninyo. Huwag yung pag-eliminate ng mga vloggers. Kasi you eliminate one of them, I will assure you, mas lalong mag-iinit ang DDS. Kung sasaktan ng isa sa kanila, siguradong lalong remember what happened to Ninoy. Oh. Eto, hindi to, this is not to disrespect them. Pero wala naman talagang nagawang mabuti itong para sa akin itong dilawan na ito. Wala. Kinuha nila yung power sa dating kay Ferdinand Marcos Sr., pero mas lalo namang bumagsak ang ating ekonomiya nung kinuha nila. Real talk lang po. 'Di ba? Wala rin silang pakinabang. Same, same. Actually, mas bumagsak pa nga eh. Pero ano naging mitya? Ninoy Aquino. Nagalit ang taong bayan because of that. Pero sa tutusin, yung pinalit, wala ding kwenta. So, wag po tayong mauwi sa sakitan. Kasi magba-backfire yan. Gaya ng ginawa ninyo kay Sarah. Instead na si Sarah ay ngayon ay nananahimik, wala na, everybody happy kayo dyan, pati ngayon, MOOE nyo sinisilip. Pahinga lang ngayon kasi holiday. Pero pagdating sa November 2, balik na naman ang atake. And I'm sure, hihingin ulit ni PRRD, ni Tatay Digong, ang audit, audit, audit. So, if I were you, Romualdez, mag-isip ka na ng ibang paraan paano mo sasagutin yung mga binabato ni Tatay Digong, ni SAS na audit.
Kasi hindi nauubra yung magtatago ka sa pantalon ng kapwa mo congressman. Break lang ngayon. But the attack will continue on November 2. So sumagot ka ng maayos, tanggapin mo hamon ni Tatay Digong, dalawa kayo bukasan. Imano-imano. Walang taguan. Walang taguan sa kapwa congressman. Magpakalalaki kayo parehas. Okay, simulan na po natin. Yan lang po yung listahan. Babinigyan ko lang ng komentaryo. So pasok po tayo dito sa lista. Sa unang topic natin, grabe, ito. Kalaswaan at panloloko, may nabisto ring posibleng torture chambers sa isang pogo sa Pasay. Anim ang iniimbestigahan kabilang ang isang Pinoy recruiter umano. Nakatutok si Salima Refran. Bakas pang natuyong dugo sa isa umanong torture chamber sa niraid na pogo sa Pasay nito. Grabe! Torture chamber. Totoo po yan. Torture chambers. Totoo po yan sa Pogo. Okay? Hindi po kayo nagkakamali. Hindi po porn yung pinapanood nyo. Totoong buhay yan. Coach Oli, alam na alam mo ha. Hindi ako nanonood ng porn ha. Hindi po. At dati, hindi ko itatanggi. No? Dati yun. Pero bagong buhay na tayo. Defensive. Hindi po. At kahit dati, ayoko nung mga ganyang klase, yung torture, kunwari na porn. Ayan po, totoong buhay. At saan nangyayari? Pogo. Ulitin ko, Pogo. Torture. Walang babae diyang pinapalo sa puwet, ha? Noong Biyernes, sa pader, may ginawang sabitan ng mga posas. Nakuha rin dito ang sari-saring pamalo. Pati Totoo yan, ha? Hindi yan yung hindi yan yung posas na pwede kang makawala. At saka, kuryente talaga yan, ha? Kuryente yan, hindi yan vibrate, basta kuryente yan, ha? mga heavy-duty tasers o panguryente, airsoft guns, mga batuta at mga yantok, at ilang Batuta yun, totoong batuta yun. Hindi po yun yung masyadong mahaba yun. Matigas yan. Hindi, masyadong matigas. Pinapalo po yan. Pinapalo po yung batuta na yan. Iba po yan, iba. aluminum baseball bat na nayupi na. Yung mga hindi daw nagbabayad ng utang, lalo kung sila ay gumamit ng mga prostitution rooms tsaka ng mga babae dito, yung merong mga atraso sa kanila, yun ang tinotorture nila ron sa room na yun. Grabe, no? Oy, pag kumuha ka ng babae, bayaran mo, pambira naman, no? Nagpakasarap-pasarap ka, tapos hindi ka magbabayad. Talagang ito-torture ka dyan, ha? But anyway, ewan ko ba? Anong meron sa babae? Ang lakas ng karisma ng mga babae sa mga kalalakihan. Hindi kasi, alam mo parang yan, ha? Para ka dyang, alam mo yung Black Widow na nagagamba? Yung Black Widow nagagamba, yung babae malaki. At alam nila, pag yung lalaki nakipagtalik doon sa Black Widow, kaya tinawag na Black Widow yun eh. Pag nakipagtalik yung lalaki, pagkatapos noon, kakainin na siya ng babae. It means, alam niya, mamamatay siya. Pag siya'y nakipagtalik. Pero, yung the need to procreate, gagawin pa rin niya nang mamatay ng dahil sa sex. Ay, nako. Cesar Lube, kaya ikaw, Idol Pogi, magbabay. Ay, nako. Excuse me po. Hindi ako mahilig sa ganyan. Totoo, ha? Hindi ako nagbibiro kasi inamin ko naman yung mga kamalian ko nung nakaraan. Pero sa bayad, hindi ako mahilig sa prosti. Totoo yan, hindi ako nahilig sa prosti. Kuripot ako eh. Ba't ako magbabayad?
Hindi, totoo yan, ha, Cesar Lu. Ayoko niyan. Ha? Libre, pwede libre mo ko. Gars, sabi ni Garski, may libre naman. Ikaw libre mo. Hindi, hindi, hindi. Joke lang, ang gulo-gulo mo, Garski. Ay, Cesar Lu. So, alam nila. Ngayon, eto mga kalalakihan na ito, sa tingin ko, alam nila wala silang pambayad. So, alam nila, malalagay sila sa alanganin. Pero, kukuha pa rin ng babae, kukuha pa ng kwarto, at makikipagtalik pa rin dyan sa mga prosti. Na alam nila, magugulpi sila sa huli. Matotorture sila. Ang lupit, no? Ewan ko sa inyo, mga kalalakihan. Ay! Hindi, lalaki po ako, lalaki ako. Lalaki ako. Alam na mayayari sila pagkatapos. Ay nako, yung urge itutuloy pa rin. Maraming ganyan, ha? Paalala lang po. Paalala lang po sa mga kalalakihan na ingat po kayo. Kasi minsan, alam naman natin, masisira ang pamilya natin, pero gagawa pa rin tayo ng kalokohan. May padali pa si Coach Oli. Hindi, di ba totoo? Totoo naman eh. That's real life. Alam nyo yung, huwag nyo pong kakalimutan na, doon sa mga gusto mong babae, yung kwento ng Black Widow. Alam naman natin yung kahihitnan sa dulo, pero matigas ulo natin. Yung katigasan ng ulo natin, mga kalalakihan, dyan tayo napapahamak. So mag-ingat lang, ha? Payong kaibigan lang po, mag-iingat. Uy, Nick Hidalgo, hindi naman. Tuloy tayo. Corroborates the testimony of one of the witnesses na talagang may nagto-torture dito sa building na to. And two Chinese nationals were identified to be alleged, the enforcers. Yan. Muna, wag ka muna dyan, ha? Ang nagto-torture, ang mga pumapalo, according to him, mga Chinese. Ayoko pong husgahan ng mga Chinese. Hindi po ako husgado. Bahala ang ating korte kung husgahan sila o hindi. Kung totoo sinasabi ni Sir o hindi. Sa kanila yan. Ang sa akin, komentaryo lang. Ang dami nating problema sa Chinese, sa loob, nakatira sa mayayamang subdivision. Ito real talk lang to. Kasi kinakwento to ng tatay ko. Meron silang doon sa area nila na nireklamo ng homeowners dahil mga Chinese nagpapaputok. At ang mga kanilang tinitirahan ay sa mga high-end na subdivision. Ang kalagayan ng mga Chinese dito, kala mo kung sino. Ang gaganda ng kanilang kalalagayan, ang ginagamit na sasakyan ay magagara, malalaking bahay, sa mga sikat na exclusive subdivision, may mga bodyguard. And yet, sigaw tayo ng sigaw sa dagat. Pinaalis natin ang Chinese sa dagat na hindi naman pa natin alam kung sino may-ari niyang dagat na yan. Samantalang, ang Chinese sa Pilipinas, na alam natin sa atin ng Pasay, atin ng Cavite, atin ng kung ano-anong lugar, hindi natin mapaalis. Anong kaplastikan yan? Di ba? Anong kaplastikan? Again, hindi ko para husgahan kung legal or illegal ang pogo rito. Hindi ko para husgahan ang mga Chinese dito. Ang pinupunto lang natin, napaka-ipokrito ninyo na yung hindi natin alam kung kanino yung dagat, nakikipagtalo tayo sa labas. Samantalang yung nasa loob, hindi natin masolusyonan. Anong mga double standard kayo? Anong mga ipokrito kayo?
Again, hindi ko hinuhusgahan sino ang may kasalanan dun sa dagat. Hindi ko rin hinuhusgahan sino ang may kasalanan dito sa Pasay, sa Cavite, etc., etc. Pero huwag kayong double standard. Ba't nyo inuuna yung sa labas? Unahin nyo yung problema dito. Nasa loob natin, sa bakuran natin, sa subdivision, sa lupang hinirang, na walang hindi questionable na atin. Dito sila nakatira. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Ang yayabang nyo, lalakas ng loob nyo makipagtalo dyan sa labas. Yung nasa loob natin. Hayahayang buhay. Ang paplastik nyo. Ang paplastik nyo. Napaka-ipokrito ninyo. Chinese nationals were identified to be the enforcers. Biyernes ng gabi, ni-raid ng PAOK at Iyakat ang Pogo na prostitution din at scam hub din daw pala. 7 Pinay at 2 Pinay at 2 dayuhan. Sa Pasay lang to. Okay. Alam nyo, desisyonan nyo na kung hahayaan nyo ang Pogo sa Pilipinas o hindi. Pero sa akin, sa nangyayari ngayon, kung totoo ang sinasabi ninyo, hindi ako maghuhusga ha, kayo maghusga. Korte ang maghusga. Kung totoo yung sinasabi ninyo na may prostitution dyan, may torture dyan, etc., etc., dapat wala ng Pogo sa Pilipinas. Desisyonan nyo na yan kung aalisin nyo ba o hindi nyo aalisin. I-regulate nyo ba? Hahayaan nyo ba? O papalayasin nyo? Kayo magdi-decide. At kayo rin ang nakakaalam kung totoo yung pinapalabas nyo sa media or hindi. Ang sa akin lang, kung totoo yan, palayasin na yan. At ang tanong, kung totoo yan, dapat lahat ng Pogo nire-raid. Diyan po nagkakaproblema. Bakit? Iilan. Marami tayong alam na yung mga Pogo ay hindi nila pinakikialaman. Yung Pogo sa ibang lugar. Kung ayaw niyong pakialaman yung Pogo sa ibang lugar, huwag niyong pakialaman yung ibang Pogo. Anong punto mo, Coach Oli? Pantay. Pantay ang tingin ng batas. Kung re-raidin mo ang Pogo dito, raidin mo rin ang Pogo doon. Kung hindi mo re-raidin ang Pogo dito, huwag mo rin raidin ang Pogo ron. Kasi lalabas sa mata ng tao, meron kayong pinapanigang Pogo. Again, hindi ako maghuhusga kung tamang may Pogo dito or hindi. But in my opinion, ayoko sana ng Pogo dito. Kung ganyan nga yan, ginagawa niyong prostitution yan, ginagawa niyo lang sugalan yan or kung ano-ano yan, na wala naman sa lisensya. Pero sa akin, gawin niyo patas. Nagtataka ako, kailan ko makipapanood dito yung ibang Pogo sa bansa natin? Sige nga. Oh. Sa mga nandito. Okay? Kasi hindi ko alam kung saan-saan yung mga Pogo eh. Sa mga nandito, mag-comment na nga po kayo. Yung alam ninyong merong Pogo sa inyong lugar, pero hindi nare-raid, samantalang itong sa Pasay ay nare-raid. At iba pang lugar nare-raid. Doon sa manunood ng replay, comment nyo rin. Kung merong Pogo sa lugar ninyo na hinahayaan, walang raid, para magkaalaman, saan? Baka hindi alam ng gobyerno kung saan yung mga Pogo eh. Dito natin tatawagin si Secretary Abalos at si Secretary Boying. Patas sana. Huwag double standard. Kung gusto nyo magstay ang Pogo, so be it. Kayong nasa administrasyon, kayo nagdidesisyon yan. Kahit naman ayaw namin, wala kaming magagawa.
pero patas. Raid 1, raid all. 'Di ba? Pakita nyo patas kayo. Mga foreigners ang na-rescue sa prostitution aquarium at spa. May May aquarium pa, doon sa mga hindi nakakaalam. Hindi ko po alam kasi yan. Kinuwento lang ni Boss Dada. Hindi ko alam. Joke lang. Joke lang. Hindi ko alam yung aquarium na yan. Pero yung para sa mga hindi nakakaalam, yung aquarium daw yan yung may mga babae na mamimili ka doon kung ano. No, may mga number yon, tapos one-way mirror, di ka makakita, mamimili ka lang. So may aquarium pa. Oh. Tapos ayan, may mga charges pa kung ano yung ano. Ewan ko kung ano yan. Chinese eh. menu ng sex services na naka-Chinese characters. Oh, may kung anong serbisyo gusto mo. Ano ba yung serbisyo? Ay, hindi ko alam. Kay Dada nyo, Boss Dada nyo itanong. Hindi, wala akong alam dyan, ha? Basta ganyan daw, nasa Chinese, hindi ko na maintindihan. Cashless raw ang mga transaksyon at bawal ang outsiders. Doon din daw nakatira ang mga empleyado. 6 ang nakatakdang i-inquest para sa sex trafficking. 5 Chinese nationals at 1 Pilipino na recruiter pa umano. Sila ay na-recruit sa pamamagitan ng Iba pa sinasabi, hindi ayaw pa daw ipa-deport kasi nag-aantay pa raw ng lagay, kaya ayaw munang pabalikin sa China, iniipit muna dito, kakasuhan muna para hindi maibalik doon. Oh. Pagka naglagay na, di umano, sa kanila pababalikin. Ganun daw ang sistema nila dyan. Oh, grabe ang Pilipinas, no? Grabe tayo sa korupsyon. Facebook. Needed ng encoder. Pero nung actual nila pinuntahan, nalaman nila na ang magiging trabaho nila ayun nga, isa sa mga ipoprostitute dito. May nahuli pa ang mga miyembro ng special Sabi ni Jane 18, kasi ex ko dyan, VIP driver. Yung ex mo, sigurado kang hindi tumitake home yung ex mo, Jane 18. Hindi, joke lang. Pinag-aaway pa, ex na nga. Action Force sa 3 Chinese na nagtanggang tumakas sa pagtalon mula sa gusali. Samantala, nagsimula na ang immigration inquest para sa halos 500 foreign nationals para sa mga paglabag sa kanilang pananatili sa bansa. Nakikipagtulungan din daw ang Pasay City Police sa iniutos sa investigasyon ng DILG dahil ang gusali ay LG! Abalos! Raid mo lahat! Lahat ng Pogo! Abalos! malapit lang sa police station at City Hall. Sabi naman ng PAOK, nagbigay ng intel sa kanila ang Pasay Police para sa operasyon. We are not really allowed to operate on Pogos kasi ang only the PAOK was designated to be the agency allowed by the government to operate on Pogos. Meron naman kami mga nare-rescue na mga individual sa mga different Pogos. Patuloy pa rin naming sinisikap na kunan ng pahayag ang Pasay City LGU kaugnay nito. Pero wala pa silang binibigay na pahayag. Para sa GMA Sikapin yung kunin ng pahayag, si Boying tsaka si Abalos. Oo, sila yung dyan eh. Bakit yung mga nasa sila dyan yung di ba? Secretary of Justice. O SILG. Silang dalawang nyo dyan, tanongin nyo, kunin nyo ang panig. Tanong nyo, bakit yung iba hindi nare-raid? Next tayo. Sana lang, wag tayong plastic ha. Wag tayong wag yung ang dami nating kuda, ang dami nating daldal, gibo. Diyan sa labas, alam ko, trabaho mo yan, pero make sure hindi rin tayo double standard kasi ang sinasabi ni SAS di umano. Kasi baka sabi mo, hindi ko trabaho yan dyan sa Pogo na yan. Kaya dito ako sa labas, dito ang pagtatanggol ko, itong banggaan ng barko sa dagat. Hindi, yung sinasabi ni SAS ang pinapatukuyan ko. Kung ayaw mong gusto mo talagang kalabanin ng China, gibo. Pakilang. Yung sinasabi ni SAS, malaki daw kinikita ng mga tropa mo sa China na ikaw ay isa sa
parte ng negosyong yun, ng minahan. Oh. Tapos sasabihin nyo, mali ang China. Ewan ko. Double standard para sa akin yan. Next topic tayo. Ng ilang botante sa Negros Oriental. Sa isang presinto, Ayun, Negros. Negros Oriental. Lagot. Kasalanan mo yan, Tebes. Si Tebes po, si Kong Arnie Tebes, nasasangkot sa anomalya ng eleksyon sa Negros. idinahilan ng mga botante ang mga balotang hindi nakasya sa lumang ballot box. Live mula sa Dumaguete na sa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, tapos na ba ang bilangan dyan? Cheryl, mula sa 549 na cluster precinct, 541 ang patuloy na nagbibilang pa rin ngayon. 80.33% yan ang kabuuan ng mga nagbibilang dito sa Negros Oriental. Yung iba kasi alas 4 na ng hapon nagsara matapos pabotohin yung mga kababayan natin na nasa loob pa ng paaralan ng mag-cut off dahil sa katatapos na eleksyon. Pagkatapos niya, nagkaroon naman ng konting mga problema kagaya ng ballot box na nakapina at voters verification ng mga botante. Alas 7 ng umaga ng simula ng botohan sa 549 Clustered Precinct sa Negros Oriental para sa barangay at SK election. Dito sa Negros Oriental High School sa Barangay Daro sa lungsod ng Dumaguete, naunang bumoto ang mga senior citizen, persons with disabilities at mga poll watcher. Matyaga rin pumila ang mga kabataang boboto sa SK. 13 presinto ang nakasign sa eskwelahan. Malapit lang kasi bayan namin kaya napaagal lang ako. Tapos may trabaho pa ako mamaya kaya inagahan ko na lang. Hindi pa man nagiinit ang botohan, isang ballot box ang nagkaberya dahil hindi maipasok ng botante ang kanyang balota. Grabe, no? Hindi may pasok yung balot. Ay, ano ba kayo dyan sa Negros? Kasalanan yan. Ako, nag-aantay ako. Magsalita si Janice o si Fritz Diaz. Antayin natin. Baka mamaya, yung problema sa eleksyon na yan, kay Kong Tebes isisi. Malamang-lamang yan. Kaya mag-antay ka, Tebes. Babanatan ka na naman. Malamang yan. Sa November 2, siguro pagbalik ng mga balita, yari ka. Yang problema sa Negros, idadali kay Tebes. UP at kinakalawang na kasi ang ballot box. Kinakailangang tuloy palakihin ang butas sa kahon gamit ang gunting para magkasya ang balota. Ilang isa naging aberya sa pagboto ang mahabang pila sa online registration kung saan kinukuha ng botante ang kanilang precinct at sequence number. May mga nakapaskil na listahan naman sa pader ng paaralan pero hindi ito napapansin ng mga botante kaya hindi maiwasang may uminit ang ulo. Yeah, I know, but then they should have still placed here. Yeah, but there is no precinct number. My concern was which room, what precinct number. Grabe. Si ate, grabe mag-English. Malupit. Munti ko hindi naintindihan, Englishera si ate. No? But anyway, antayin natin ito. Kung yung problema, kasi po, ang daming naging problema ng barangay election. At hindi po naligtas ang Negros. So, sigurado yan, meron na namang papatakan dito si Tebes. Kung hindi kay Kong Tebes, isisisi dun sa kapatid ni Tebes. Si Pride, Henry Tebes, sa kanya isisisi. Ganyan dyan eh. Isinisi sa Tebes yung STL, tapos dapat na daw mahinto ang STL, kinuha sa Tebes yung STL, tapos tinuloy naman yung STL. Ganyan po kaplastika natin. Mahalata nyo po. There is no precinct number. My concern was which room, what precinct number. Nakabilad naman sa sikat ng araw ang mahabang pila ng mga botanteng ito sa isang presinto sa PIAP National High School. Pagpasok kasi ng voting precinct, dadaan ulit sa verification ng mga botante bago bigyan ng balota. Bagamat ginagawa naman ito maging sa ibang polling precinct, napapagalan ng mga botante sa proseso rito. Medyo matagal ng konti yung mismong pagpili mo ng kandidato. Siyempre, ang daming pangalan pipiliin mo.
Alas 3 ng hapon nang isara ang botohan, pero pinaboto pa ang mga botante na nasa loob ng kanilang presinto. Pwede ba yun? Pwede. Legal ba yun? Legal kaya yun? Ewan natin. Kayo stressful. Relax ra. Ayon sa PNP, payapa at walang naitalang election-related violence sa Negros Oriental. Yan ay kahit nasa ilalim ng COMELEC control ang probinsya dahil sa seguridad matapos ang pananambang kay dating Governor Ruel Digamo noong Marso. Cheryl, umaasa ang COMELEC dito sa Negros Oriental na makapagpoproklama na sila na mga nanalo dito sa barangay election mamayang alas 10 ng gabi. Cheryl. Maraming Nabanggit pa talaga si Digamo. But anyway, we'll see. Antayin natin kung meron na naman sila kasi sabi, mapayapa naman daw. Although mabagal ang nangyaring election dyan sa Negros, pero mapayapa naman. Abangan natin ang totoong balita kasi syempre, yan ang lalabas sa media at alam naman natin kung saan nakapaling ang media. No? Pero doon sa mga local news at saka dyan sa mga social media broadcasters dyan sa Negros, antayin natin lalabas ang katotohanan. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga katapang batikusin itong si Rimulya, Abalos at iba pa na talagang ang kanilang mga kalokohan ay hindi na mapipigilan at hindi talaga mapipigilan ito hanggat ang tambaluslos ang mga nakaupo at kuting sa Malacanang ay talagang hindi nga nila masisibak si Rimulya at si Abalos na ito dahil mismo na sila ang nagsasama-sama sa krimen na nangyayari sa kaganapan sa bansang Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.